Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung kapag moon time na ba siya. Ibig pong sabihin ay ito na nga ba ang kanyang tamang oras para sumabog sa napakataas na presyo ang kanyang market price. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang malaking pagtaas sa bilang ng transaction sa XRP Ledger bago magbagong taon ay nagdulot ng excitement sa community tungkol sa potensyal ng XRP. Ayan, XRPL hits all-time high and transaction count. Ayan, kamakailan ay itinampok ng kilalang XRP Blockchain Explorer, XRP Scan, ang lumalaking bilang ng araw-araw na transaction sa XRP Ledger. Ayan, sa isang post, ibinunyag ng XRP Scan na nakamit ng XRPL ang isang record-breaking na milestone noong December 30, 2023. Ang blockchain ay nagproseso ng all-time high na 6.8 million na mga transactions. Ayan, binanggit ng post na ito na nalampasan ng figure na ito ang dating record na humigit kumulang 5 milyong araw-araw na mga transaction na itinakda noong November 2021. Samantala, ang data mula sa XRP Scan ay nagpapakita na ang bilang ng mga naprosesong transaction ay tumaas mula sa naunang iniulat na 6.8 million patungo sa isang bagong record na 6.9 million. Itinakda ang bagong record na ito sa bispiras ng bagong taon, December 31, 2023. Kaya yan po yung number of transaction executed. Ito po yung kanyang chart. Yan, bukod pa rito, ayon sa mga istatistika ng XRP Scan, ang mga transaction ay nagpakita ng kahangahangang 99% na tagumpay na rate or success rate. Ang ulat din ay nagpahiwatig na ang paitaas na trend sa bilang ng transaction ng XRP ay kasabay ng isang bagong record high para sa mga transaction fee or payment transactions. Upang ipaliwanag, ang data mula sa XRPL Explorer ay nagpapakita na ang mga pagbabayad ng XRP ay umabot sa 5.9 million sa bespiras ng bagong taon. Ang huling pagkakataon ng isang katulad na surge sa mga transaction ng payment or transaction payments sa XRP Ledger ay naobserbahan noong November 29, 2019 na may kabuo ang 3.2 million na mga XRP payments. Ayan na naman po yung chart. Ang isa pang on-chain metric na nauugnay sa XRP na nag-reflect sa uptick ng bilang ng transaction ay ang mga NFT token mint na umabot sa all-time high na 216,693 noong December 31. Kaya yan naman po ang reaksyon ng mga XRP community. Yan, ang bagong tagumpay na ito ay nagdulot ng bullish na komentaryo mula sa crypto community dahil ito ay nagpapakita ng scalability ng network. Ang surge sa mga transaction ay malamang nasanhi ng kamakailang paglitaw ng mga XRP20 na inscription sa network. Kaya yan, sabi rito, wow, onward and upward. Yan, nagkomento ang isang crypto enthusiast na si Doblin. Doblin based crypto enthusiast. Yan, nagkomento rin ang isa pang user. Sabi niya rito ay very cool. I enjoy using it for the smooth, fast and extremely low failure rate transactions.
Ayan, katulad nito, isang kilalang tao sa crypto community ang nagpahayag ng sentiment na ang mataas na bilang ng transaction ay isang stress test na naglalatag ng pundasyon para sa boom time ng XRP. Samantala, ilang mga commentator ang nagpahayag ng skepticism tungkol sa uptick sa mga transaction ng XRP. Ayan, sa oras na inilabas ang balitang ito, ang XRP ay nagtitrade po sa presyong 0.6185 na may 4% na pagbaba sa kanyang cumulative na performance sa loob ng 7 araw. Ayan, pagdating po sa aking opinion naman po rito, ay unahin po natin sa kanyang trading volume at kanyang price movements. Ayan, masasabi ko pong mayroong malaking korelasyon sa pagitan ng trading volume at price movement sa crypto market. Ang level ng interest ng mga buyer sa isang particular na token na ipinapakita sa kanyang trading volume ay lumikha ng balanse sa pagitan ng supply at demand. Ayan, yung pagdating naman po sa network congestion, ang isang spike sa mga transaction ay maaring magdulot ng network congestion na maaring potensyal na makaapekto sa mga transaction fee at sa gayon ay ang kaakit-akit ng cryptocurrency. Yan. Pagdating naman po sa community strength at ang network decentralization, ang node count na nagpapakita kung ilang active wallets ang umiiral sa parehong network ay maaaring magpakita ng lakas ng community at ang decentralization ng isang network. Ang mataas na node count ay patunay ng isang malakas na community at ang isang malakas na community ay nagdaragdag or nag-i-increase ng mga pagkakataon para sa currency na ito na malampasan ang isang potensyal na krisis. At ang panghuli ay ang market perception. Ang pagkilala ng market sa scalability at efficiency ng XRP network na ipinapakita ng nagpapakita po ng mataas na bilang ng transaction at tagumpay na rate or successful rate ay maaaring makaapekto sa sentiment ng investor at sa gayon ay ang presyo ng market. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang mga kadahilanang ito ay maaring makaapekto sa presyo ng XRP, hindi sila ang tanging mga yung mga nagdideterminante. Ang presyo ng mga cryptocurrency ay naaapektuhan ng isang komplikadong interplay ng mga kadahilanan kabilang ang mga market demand, sentiment ng investor, regulatory news at mas malawak na mga economic factors. Kaya palaging inirekomenda na gumawa ng komprehensibong pagre-research. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.